na matagal na itong hinihintay. Nahulihin na si Digong upang ikulong at hindi na ito makakapanggulo sa ating Republika ng Pilipinas. Or whatever you want, wag mong gawain niya kasi talagang kung sa opisina kita, barilin kita. Biglang nagalit si Digong at mamamaril diyan sa kanyang opisina. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito mga kaibigan, bigla nitong matindi itong ginagawa nitong si Digong. Nako po, ay nagalit na itong si Digong at mamamaril nga diyan sa kanyang opisina. Nako po, ay hindi na po tayo magtaka. Kung itong mainit na usapin na nagalit si Digong at mamamaril sa kanyang opisina at siyempre ay according dito sa ibabahagi ko po sa inyo ay hulihin ito at ikulong. Iyan ang ibabahagi ko po sa inyo. Nako, hindi ito fake news. Bibigyan ko po kayo at ibabahagi ang katibayan nitong latest update tungkol dito kay dating Presidente Digong. Kaya kapag mayroon po kayong pagkakataon, ay huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo at nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Heto, nako, ay talagang matindi ho ito. Isipin mo, para hindi na makapanggulo itong si Duterte, itong si Digong, para hindi na makapanggulo sa ating Republika ng Pilipinas, ang katapato ay kailangang hulihin na, mga kaibigan, at ikulong. Sa bagay, may tama po kayo doon na kapag ito ay hinuli na, ay hindi na makakapanggulo sa ating bansang Republika ng Pilipinas. Sapagkat sila lang nagiging punot dulo ng anumang usapin na kaguluhan. Buti kung ang idinodolo to nila ay nakakatulong sa ating Republika ng Pilipinas, ay hindi puro kalokohan ang idinodolo to, ay abala pa sa paglago ng ating ekonomiya. Ito po at ibabahagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat. Happy Sunday. Shout out Ma'am Antonia Belmonte. Salamat po. Ito. Kami sa Kongreso to justify our budget proposal for the following year. Ibig sabihin, mabusisi yung budget proposal. Kaya talagang I was really in shock. Kung mabusisi pala yung proseso, pagdating sa dulo, blanco. Paano nangyari? Hindi talaga pwede yan. Hindi talaga pwede. That's in plain, that's bullshit. Either somebody there is stupid or more stupid than the others. Huwag mong gawain yan because it carries with it a lot of legal consequences. Isa dyan yung mga kaibigan, biglang sumaba si Digong. Iyan po ay mainit-init pa na balita na itong si Digong. Sa bandang gitna nitong video na ito, ay wag po kayong aalis dahil gusto ko pong ibahagi sa inyo na biglang nagalit si Digong at mamamaril sa kanyang opisina. At siyempre, karugtong po nito ay ibabahagi ko din po sa inyo na kailangan nang hulihin si Digong para hindi na makapanggulo sa ating Republika ng Pilipinas. Ibig sabihin, pag ginuli ka, ay kukulong ka na. Iwag po kayong alas. Ito pa, mga kaibigan. Mapriso ka. And you cannot escape the rigors of scrutiny kasi dadaan ng maraming papel. And it goes back to the proponents, kung may kopya sila. Kasi sabi niya, hindi ko ito sinabi. This is wrong because I never advocated for this kind of action. Malikot ang papel sa gobyerno. So, do not try to... Umiiyak ko si Digong. Alam niyo kung bakit?
para lubos niyo pong maunawaan bago ko ibahagi sa inyo itong kanyang biglang galit at ipapakuha siya na kailangang hulihin na. Ipapaliwanag ko po sa inyo itong usapin na pinapaliwanag ni Digong. Siya ho ay nagmamaktol, nag-iimbento na naman ng anumang papilis na blanco ho tungkol ho sa budget. Mga kaibigan, kung magugunitan nyo, ito'y mahilig mag-imbento ng mga papel na ipapakita na para pagmulan ng usapin. At ang buong akala naman ni Digong ay noong kapanahunan nakabanguhan niya na kapag mayroon siyang isiniwalat na isang papel ay talagang pag-uusapan at iimbestigahan. At nasa kanya ang simpatiya ng tao noon. Ba't ngayon ho? Meron siyang pinapakita na ang purpose ng papel na ho yan ay siraan ang ating gobyerno, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang mga ilang nanunungkulan sa ating Republika ng Pilipinas, na ang iisa po ang layunin dito ni dating Presidente Digong, na siya ay umiiyak, nagmamaktol, nagagalit at mamamaril pa nga sa kanyang opisina dahil hindi ho nabigyan ng anumang budget katulad nitong budget tungkol ho sa pagpapalibing ni Sara Duterte. Ay nako ho, mantakin mo, pati ang pagpapalibing na pinagmumulan mo, Sara Duterte, na ginagamit mo ang mga patay para lang magkapera ka, ay hindi ka binigyan ng budget. Ngayon nagmamakaawa ka sa iyong tatay, humingi ka ng tulong para makaganti. At ang ganti ho naman ni Digong ay nangahalongkat at naglalabas ng anumang papilis na piking dokumento na hindi karapat-dapat paniwalaan. Noong paniniwalaan ka dahil hindi pa natutuklasan ng taong bayan ang inyong ginagawa na kalukuhan sa Republika ng Pilipinas. Ay ngayon, alam na ang inyong ugali. Katulad ng maniniwala sa inyo, Digong. Ito. For those enterprising or whatever you want, wag mong gawain niya kasi talagang kung sa opisina kita, barilin kita. Totoo, para mga akong pinahiya. At pagtawanan ako ng mga congressman. So, mabuti yung alam ninyo. Sige pa. Manakot ka pa. Kailan ka agad para wala ng istorya. Luko-luko may trial ba tayo ang gastos niya? Yes, Congressman C. Ayan mga kaibigan, ang sabi nga niya ay hindi ko maintindihan kung anong mga ibig niya pa sabihin dito. Basta ang sabi niya ay kung sa opisina ko nangyari yan, babariling kita sa aking opisina at baril lang agad. Walang trial, nananakot di ba? So maliwanag po dito mga kaibigan na hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Maliwanag diyan na gustong mamamaril na naman itong si Digong diyan sa kanyang opisina. Di ba? Hindi nga nabigyan yung kanyang anak. Ay pinagtatanggol niya. Dito sa nga po gagamitin ng mga patay. Ay ngayon ay gumagawa siya ng issue para pag-usapan ay mga peke naman ng kanyang mga sinasabi. Kaya dito ay maliwanag. Biglang nagalit si Digong at mamamaril diyan sa kanyang opisina. Nako ho, buti lang ho at napigilan ang kanyang kalukuhan. Paano pipigilan? Pananakot lang po naman yung kanya. Mga kaibigan, kaya dito ay sabi nga, hindi natin masisisi ang sino man na nagbibigay ng anumang public opinion na mahal nating mga taga-subaybay kahit saan tayo umikot na social media. Ay galit na rin ang taong bayan na matagal na itong hinihintay. Nahulihin na si Digong upang ikulong at hindi na ito makakapanggulo sa ating Republika ng Pilipinas. Sino ang may sabi? Ang dami yung nagbibigay ng anumang public opinion ng mga mahal nating netizen, taga-subaybay, pera ang kanyang mga
tagasunod. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi po natin na kailangan na at hulihin na itong si Digong para ikulong at nang hindi na makapanggulo sa ating Republika ng Pilipinas, ayon ho sa nagbibigay ng anumang public opinion. Sa bagay, ay sisi na sana kayo. Kaso sa Pilipinas, nasaan na kayo? Abangan po natin yan at kabang-abang, mga mahal kong taga-subaybay. Muli po, maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Palakpakan.